Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sigrid Channel. A fatal the matarders sa ngayong hapon na to. Tagay natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Aquarius. So Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dirkus, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit God, please give me information paano kayo sabihin sa ng ating mga baraha. So there is a Ten of Swords, no? With the sabotage, no? Ngayon palang binabahagi na meron talagang tumatraidor sa iyo behind your back, na meron talagang sumisira ng eksena mo, no? Maging aware. No, at the same time guys, there is something that Emperor, maging mature ka, maging grounded. No, wag kang dedepende sa ibang tao. No, kailangan marunong kang proteksyonan at pangalagaan mo ang sarili mo. No? Alam mo dapat yung grounds mo. Diba? Huwag kang magpamanipulate sa ibang tao. No? And this something guys with the Queen of Cups, emotional caring, na magiging kalmado na ang iyong emosyon. No? Magiging mas mature ka na. No? Hindi ka na basta-basta magpapapekto. No? Sa mga eksena sasabihin ng ibang tao. No? At the same time, there's a judgment for a wake-up call. Kumbaga this something, pay attention. No? Kailangan mo ng mag-ingat, no? Sa paligid mo, sa situation mo, no? Lalo-lalo na sa mga taong nasa paligid mo, guys. Now, there's the Fool card. No, wag ka basta-basta nagtitiwala, no? Dahil ang totoong lumalaso sa eksena mo ay nasa paligid mo lamang. Na mag-ingat ka, guys, no? Dahil isang paalala at babalato sa'yo na may mga tao sa paligid mo na maaaring sumisira ng eksena mo. What is additional messages? And there's a Knight of Wands for slow and steady. Manatili kang kalmado. No, ibig sabihin, pagmasdan mo kung ano man yung mga bagay na nangyayari behind your back. No, dahil kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung taong sisira at sumisira ng eksena mo. What is the Ten of Swords? The Ten of Swords represents the Three of Wands. There is a waiting for soul, waiting for ship, no? Kung may hinihintay ka resulta, document papers, no, wag ka nagsishare ng kahit anong information with other people. No, lalo-lalo na yung mga taong akala mo pinagkakatiwalaan mo. Dahil maaari, guys, no, sinasabotahe ka. Kaya hindi natuloy-tuloy. No, yun yung hinihintay mong pagkakataon. Some of you guys, no, gusto mo na mga ibang bansa, gusto mo na makaalis, may hinihintay kang pay for documents, no, pero nauudlot. No, there's a possible na makaalis ka na. Kaya kailangan maging silent. Tikong bibig, ha? What is the Emperor? Represent guys with a wheel of fortune, with a good luck. There's something turning back. No, basta magiging mature ka sa lahat ng gagawin mo at magiging maayos ang kapalaran na tatahakin mo. No, mas maging mautak ka ngayon, alam mo lahat ng bagay na to ay ayon sa kaloob ng Diyos, no? Iikot at iikot ang kapalaran mo at papabor sa iyo ang sitwasyon. And there's something guys with a Page of Sword, being curiosity, kailangan alamin mo, no? Tuklasin mo lahat ng bagay na nasa paligid mo, no? Basta magkaroon ka ng kalmadong emosyon, huwag ka padadala-dala ng tensyon or drama, no? And there's an Ace of Wands for new ideas, no? Kumbaga nagpe-pay attention ka na kung ano yung tumatakbo sa utak mo, no? Nagkakaroon ka na ng something instinct, intuition, something vibrations, no? Sa madaling salita, nagkakaroon ka na ng kamalayan, no? Sa lahat na nangyayari. What is the Fool card? The Fool card represents with a high priestess for something hidden agenda or hidden enemies. So, may misteryo sa likod dito. No, ibig sabihin dito, huwag ka magtiwala
No, hindi lahat ng mga taong nasa harapan mo ay totoo sa'yo. At hindi lahat na nakatingin sa'yo, tumititig sa'yo, ay dapat paniwalaan mo. Dahil lang, kung sino pa mismong pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung sisira na eksena mo, guys. No? Mag-ingat ka. Na huwag mong ipagkakatiwala lahat ng eksena mo. What is the Knight of Wands? The Knight of Wands are represented with a strength and with a confidence. So ngayon lalakasan mo na loob mo na magiging matapang ka na unti-unti utay-utayin mo ng pinapakiramdaman na at pinagmamasdan yung nangyayari behind your back. Now, what is the Ten of Swords? Because the Three of Wands. Let's see, guys. So, there's an Ace of Pentacles. So, see, may malaking opportunities, may malaking darating na pera sa'yo. No? There's something, a big money, big opportunities, big job, no? This big offer. And there's something, the Ten of Wands, by something burden. Na some of you guys na talagang nakakaranas ka ng bigat, pasakit, pasanin, no? May mga obligasyon ka ngayon na maaaring, kumbaga, dala-dala mo, no? Pasanin mo. What is additional messages? No, imbis na swertihin ka guys na parang feeling ko dito minamalas ka kasi parang minahayaan mong kontrolin ka ng mga tao sa paligid mo. And there's a Three of Swords. Something pain. So ngayon nasasaktan, nahihirapan ka na. No, hindi mo na alam kung ano man yung mga bagay na gagawin mo. No, ngayon nakasubaybay, tinitignan mo na lang, kalmado ang iyong emosyon. No, wala ka nang magawa sa sitwasyon. What is the Judgment? Because the Knight of Wands. The Ace of Wands, sorry. There's something, the Ace of Swords, breakthrough. Ibig sabihin nito, matatauhang, maliliwanagan ka na. Napuputulin mo na yung mga magsisilbing balakid, no? Magtatagumpay ka sa gusto mo mangyari kasi nakinig ka na. No, mas lalo nang lumawak ang iyong isipan. No? Nakita mo na yung punot dulo ng eksena to. What is the initial messages? No, with an Eagle Spirit, with a full card, because the High Priestess. So, there's something, guys, with a Queen of Swords. Clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na magsisilbing panira ng eksena mo. No, marami talagang, parang lihim na pakay, ganon. Kumbaga, unti-unti mong magugulat ka na lang talaga. Na magugulantang ka talaga, na malalaman mo talagang pinanggagalingan ito. No? Ngayon pa lang unti-unti mo na nasisilayan, nakikita. And this is something, the Devil card. See? Ang may team na pakay. No? At sinasabi dito, lakasan mo loob mo dahil marami ka pang dapat at lubos na malalaman. And this is something, the Lover is connected with your love life. Na ibig sabihin to, isa sa mismong tumatrader sa'yo ay mismong asawa mo, karelasyon mo. Maging maingat ka dahil ito ay may hidden agenda or may maaring hidden intention dahil sa pera. Now, what is additional messages? And there's a King of Pentacles na magkaroon ka ng seguridad, no? Pangalagaan mo at proteksyonan mo yung iyong sarili at pinaghirapan mo. Alam mo sa sarili mo dapat ang iyong obligasyon. No, marami ka pang bagay dapat na pag-isipan at dapat na kumbaga paglaanan ng iyong mga pinaghirapan. Now, what is additional messages? Represent with a temper, with a perfect timing. So, this is the moment, guys, no? Parang unti-unti mo nang makikita, no? Na nagiging aggressive na yung mga tao sa paligid mo. No? Kaya ngayon kalmado kang pinakikiramdaman lahat ng eksena. Additional messages. And there's the Moon card with a truth reveal. Ilalatag, ilalantad lahat ng bagay sa paligid mo. Especially sa panaginip mo, ibinabahagi na nito ang dapat mong malaman. Additional messages. Represent, guys, with the Two of Wands, no? You have the power to choose. No, ikaw yung pipili ng ikabubuti at ikasasama mo. So, ngayon pa lang, kung lilinisin mo na yung mga bagay na magsisilbing balakid, matatanggal mo na ang lason sa eksena mo. What is additional messages with the Angel Spirit? So, there's something that Charika with an action moment na magkakaroon ng changes and development sa situation mo, na magkakaroon na ng something improvement and development, no? Kailangan mo lang mag-take ng action para ngayon pa lang, no? Ano man yung mga bagay plano nila ay hindi maisakatuparan at hindi magtagumpay. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. For finances and career, represent what? So, there is something, guys, with a Knight of Swords. So, some of you, no? Kumbaga, ang daming tumatakbo sa isipan mo. Maraming tumatakbo sa utak mo. No, sa nangyayari sa paligid mo, no? And this something, guys, with a Four of Swords, see?
intuition and rest, no? Ngayon parang feeling mo, kumbaga maraming bumubulong sa'yo, no? Dapat mong gawin, dapat mong pakakatandaan, and of course, at the same time, this is something that I wants, no? Kailangan mo magtiyaga na lang. No, wala ka na magawa no? Kailangan mo magtiyaga sa kung ano man yung position mo, kalagayan mo. And because this is something the Knight of Cups, no, there is something an offer. May offer pang paparating sa'yo, kailangan mag-ingat ka. And this is something the Hangman, no? You're feeling stuck, no? Hindi ka makakilos, hindi ka mapamakagalaw, no? So, there's a Nine of Pentacles, mag-ingat ka lang, no? Pagdating sa kung ano man yung mga bagay na meron ka, napapainan ka ng eksena dito. No, baguhin mo ni pananaw mo, huwag ka maniniwala agad-agad. Pagdating sa finances, busisiin mo, alamin mo lahat, no, para nang sa dulo, hindi ka magsisi. What is additional messages pagdating tayo sa love life? So, there is something, guys, with the Queen of Wands by confidence. So, ngayon pa lang, lakasan mo ng loob mo, maging matapang ka na. No, alisin mo na yung takot at pangamba mo. No? At the same time, there's a Knight of Swords with the success driven. Na may mga bagay na magtatagumpay ka na may mga bagay na may isa sa katapanan mo na magiging maayos ang kalagayan sitwasyon mo pagdating sa buhay pag-ibig. Now, there's something the Nine of Pentacles with a blossoming. Some of you guys, lalago pa ang iyong relasyon, gaganda pa ang iyong kalagayan. And the Queen of Pentacles, maging practical ka lang sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Makaninigurado ka at magpapakasigurado ka. No? At the same time, this is something the Hermit card. No, kung mawala ka sa comfort zone mo sa mga bagay na kinakatakutan mo. No, there's something spiritual awakening na parang mamumulat ka na sa lahat na nangyari. No? Na may mga tao sa paligid mo na kahit anong gawin mo, no? Kung lulukuhin ka with the Seven of Swords. There's a sneakiness. No? Maraming kalaban talaga. No? Kapag katumbas, no? Ng pagnanais, no? Sa kung ano man yung mga bagay na meron kayo makamit at makuha nila. Ganun talaga. No? Wala talagang pili-pili yan. Additional messages tayo pagdating sa kalusugan mo. And there's a death card. No? Sad to say, guys, with the death energy, maaaring may mawakasan, maaaring may matapos na, at maaaring may magsimula na. There's a 4 Wands based celebration, no? At some of you guys, na magiging maayos naman ang kalagayan mo at ang sitwasyon mo. No? And there's a for lesson learned. The higher fund represent a lesson learned, educations, na some of you matuto ka na, no? Matuto ka na sa mga nangyari sa'yo. At the same time, there's something, the Six of Swords, no? Kailangan mo makalaya at makawala dyan sa situation mo, sa lugar na kung saan ka naroon. No? Kailangan mo na unwind. There's a magician, no? Dahil napapalibutan ka ng mga taong sumasalbahe din sa'yo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang. No? And there's something, the Six of Pentacles. No? Kumbaga, kailangan mo maging balanse. Umiwas ka sa mga bagay na alam mong baka kasama sa kalusugan. Some of you guys bloated ka. No? Maaaring, kumbaga, lumalaki yung tiyan mo. No? Umiwas ka sa mga makarbohydrate, no? Ganon. No? Masyado kang dito, guys, nagbo-bloated. No? So, umiwas ka rin sa mga ma-acid. No? So, let's see what is additional messages tayo with an English spirit, with a magical fairy messages, advices, and of course, sa Pick a Card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pick a Card, yes or no, pwede ka magtanong, isang tanong, isang sagot. No, isa lang magiging sagot dyan, pipili ka with a 1, 2, or 3. No, kung ano napili mo, mag-comment ka para malaman ko kung anong number napili mo at para malaman ko kung umabot ka ba sa reading ko. So, let's see and watch this. Let's see what is the magical fairy messages to represent what. No, let's see. With the magical fairy messages to represent what? With the magical fairy messages represent what? And there's a whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo ipagpatawad, pakawalan, yung ngit-ngit, galit sa puso mo, no, kailangan mong bitawan na ito. There's a practice, enhance your ability and polish your skills, na mas palawigin mo ang iyong kakayanan at kaalaman. Now, there's a holiday season na maaring, kumbaga ngayong holiday, there's something, a gateway para mag-relax ka, no, para mag-unwind ka kahit papano, no, ma-refresh ang utak mo. What is the yin and yang oracle card? Represent what? Now, there's something, guys, with the future of freedom na makakalaya ka na from this scenario. Unti-unti ka nang makakatanggap ng mga bagong opportunities.
No, may paglaya. At the end of the time, talagang makakawala ka din dyan sa sitwasyon na yan. And there's an alchemy, guys. So, an ancestor, guys. No, may gumagabay at sumusuporta sa iyong angel spirit. At the same time, there's a thoughts. No, maraming tumatakbo talaga sa utak mo, sa iyong isipan. No, talagang maraming gumugulo at maraming talagang tumatakbo sa iyong isip, no? What is additional messages with the securities? And there's a sister. O, diba? Ibig sabihin dito, may sister dito talagang maaaring involved sa eksena mo. Now, there's a storyteller. Magaling siyang gumawa ng kwento, maging aware, and there's a silent. Ito yung sinasabi ko kanina na matahimik ka na lang, pinagmamasdam mo na lang yun nangyayari behind the scenes, no? Hindi ka na lang nagtutok, alam mo na ang katotohanan. Let's see what is the romance issue for Mystic Love Oracle deck. And there's a gobbling, no? Meron talagang usapin about sa baraha. No, may ibig sabihin ng baraha. There's a gobbling. Sugal, no? So, let's see what is the additional messages with the reconciliation. Some of you guys, no, meron ditong maaaring nagkabalikan, magkakabalikan, o maaaring manumbalik. And there's a player. No, magaling siyang magpaikot ng tao. Magaling talaga siyang magdrama. Magaling talaga siyang gumawa ng eksena. What is an angel's number represent what? An angel's number represented with a 15 with the big break. So it means this is the moment, no? An opportunity, help, extra cash, or other support is coming your way. So keep going, have fun. When performing your task, the most tremendous success comes from your passion. All effort will be rewarded big time. So this is the moment, guys, no? Ito na yung panahon na pagkakataon na makamit mo na yung mga bagay na what you deserve. No, at sinasabi si dito na kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, parating na. No, ang harvest moment. So, makakamtan mo na, malalasap mo na ang tunay na sarap ng buhay. No? So, let's see what is the Money Move Oracle deck. Ang Money Move Oracle deck, there's an authority. No, you have the power. So, kailangan mo lang magkaroon ng self-confidence. Nagkakaroon ka ng takot at pangamba, pag-alilangan. So, take on the role of a leader and everyone will respect you. No, respetuhin ka, dapat maging leader ka or maging maayos kang pinuno. No? Sa lahat ng mga empleyado, mga taong nakakasama mo, no? Just being yourself. No? What is the part of the light represent what? What is the part of the light represent what? Represent, guys, with love myself. So, kailangan mo mahalin yung sarili mo. No, masyado ka nang nape-pressure, masyado ka nang napapabayaan mo rin yung sarili mo dahil sa ibang tao. No, I choose to see myself as a noble, beautiful, and positive. My true wealth lies in my creation, in my nature, and limitless potential. I recognize that I am being of the light. I allow myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. So, pagtanggap sa sarili, even your flaws, no? Kumbaga ngayon, mamahalin mo yung sarili mo sa lahat ng bagay, kabiguan mo. Ano man yung mga bagay na hinahain sa'yo ng poong megapal, no? Kumbaga, unti-unti mo nang tinatanggap, no? At unti-unti mo nang minamahal, no? Ano man yung, kung meron ka, ano man yung mga bagay na wala ka, no, physically, emotionally, material thing, no? Unti-unti mo nang minamahal at tinatanggap yung sarili mo. Kung ano man lang yung mga bagay na kaya mo. And there's a shadow work represent what? What is the shadow work represent what? And represent, guys, we then embrace the void, emptiness, and creative power. Not through your true potential is waiting to be discovered. No, yung totoong kakayanan mo ay hinihintay na lang ang tapang pagkakataon para matuklasan mo. No, ang katangian, kakayanan, kaalaman na taglay mo. No, handa ka na dapat ditong buksan na panibagong chapter at panibagong yugto na magbubukas sa panibagong kaalaman. There's something what lies beneath with the future. What lies beneath with the future represent what? And of course, a private relationship. Pagdating sa relasyon, no, kailangan matuto kang magkaroon ng privacy. No, hindi mo kailangan i-show, hindi mo kailangan magkaroon ng, kumbaga, ipangalandakan sa ibang tao, no, pagdating sa relasyon niya, mas maganda na yung tahimik. No, mas maganda na yung kayo-kayo lang yung nakakaalam kaysa naman bulgaran, maraming nakikialam. So, let's see what is the clarifying for love situation. For clarifying for love situation, represent what?
Represent guys with mapping the way. The explore love and a near unexpected treasure. So see, kailangan mong mas palawakin ang pagmamahal. Ano man yung mga bagay na meron ka, may mga biglaan na matutuklasan ka sa sarili mo at sa buhay mo at sa paligid mo at sa taong minamahal mo. So let's see what is the clarifying for life situation, no? For clarifying for life situation, represent what? Represent guys with the flows of stillness. Now embrace the flows of stillness wherein the calm of icy pause, reflective clarity is found. So, unti-unti mo nang matutuklasan lahat. No? Sa pagkasinto or pagnilay-nilay ng bawat kaganapan, unti-unti mo na matatanggap, no, ang bawat eksena o pahina kung bakit nangyayari to, kung bakit nauudlot, bakit nahihinto, bakit hindi man naisa sa kotoparan ng tuloy-tuloy. Dahil ipinababatid sa'yo na kailangan mong malaman na meron kang kailangan maunawaan sa paligid mo sa nangyayari sa'yo para magtuloy-tuloy na yung magagandang kapalaran sa buhay mo. So it means, no, manatili kang kalmado, tuklasin mo ang totoong nilalaman sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Kaya nagkakaroon ng delays and cancellation, you need to pay attention sa kung ano yung nangyari sa kasalukuyan mo. So let's see guys, now what is additional messages with a yin and yang, with a yes or no, a pick a card. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no guys, no, nandito na tayo. Ito na yon. Now with a yes or no pick a card, gusto nyo yon? Ito na yon, nilalatag na natin ng unang baraha is number 1. And there's a no. No, it means current too strong, find solid ground. So you see, ibig sabihin dito, hindi pa, kumbaga, hindi pa hilom or something na papakatibay pa para hanapin mo or para matuklasan mo yung pinakamatibay na parte ng sitwasyon mo. So, ibig sabihin ngayon palang sinusubok ka na, no? Kailangan mong maging matatag, no? Kailangan mong maging malakas sa hamon ng buhay. No, hindi mo alam kung kailan ka babayuhin ng eksena. Kaya kailangan mo pakakatandaan. Number 2, and this is something a yes, beauty and growth surround you, cherish it. So, see, tama at oo, tugma sa gusto mong mangyari. No, magiging maayos, magiging maganda na, hindi lang sa paligid mo, kundi sa buong pagkatao mo. No, kung paano ka papalaguin, palalakasin, at pagyayabungin. No, what is the number 3? And there's something you know, heavy energy, block, weight, down by worry. No, napakabigat ng mga nararamdaman mo ngayon dahil, kumbaga, hinaharangan mo na magtuloy-tuloy yung magagandang eksena dahil sa pangamba at takot mo. No, kaya hindi nagtutuloy-tuloy yan at nagkakaroon ng something cancellation and of course delays. Dahil, kumbaga, yung takot mo nananaig. No, kailangan mo magtiwala sa lahat na nangyayari. No, unfold it naturally, surrender to the divine. No, hayaan mong mangyari siya ng kusa. The more na pinipigilan mo, the more na hinakarangan mo, mas lalong bumibigat. No, hindi ka makahakbang, hindi ka makatungtong sa kung ano man yung gusto mo mapuntahan. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 8 hanggang June 14 for the sign of Aquarius. Aquarius, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa loob. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw ni biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!